Gagawa tayo ng trending na long sheet cake. Yes, ngayong buwan na to, eto ang trending dito sa atin na cake. Ang cake base na gamit natin dito ay chiffon cake pero pwedeng gumamit ng moist or pound cake. Ayan, dahil may mga candles tayo, sindihan natin. Ooh. So, sino may birthday dyan, i-blow natin. Oh, ayan, i-blow mo. Okay, ang cake base natin ay chiffon cake. So, meron tayong all-purpose flour, white sugar, baking powder, asin, and then i-mix na muna natin yan. Kung meron kayong sariling recipe ng chiffon cake, pwedeng yun ang gamitin nyo. Wet ingredients naman, egg yolks. Gatas ang gamit ko ay evaporated milk, cooking oil, and vanilla flavor. And then i-mix natin na mabuti. Okay. Tapos ngayon ay i-combine natin ang wet at dry ingredients. Ayan. So ngayon naman ay gawin natin yung ating meringue. So meron tayong egg whites. Tapos i-beat natin ito until maging foamy. Ayan, kapag foamy na, maglagay tayo ng white vinegar. So, ito ay Dato Putila. Kung anong meron sa inyo sa bahay, kahit anong brand, pwede po. Tapos, i-beat natin ito until magkaroon tayo ng soft peaks. Ayan, may soft peaks na tayo. Ngayon naman, ay maglagay tayo ng white sugar pa konti-konti. Tapos, i-mix natin ito until magkaroon tayo ng stiff peaks. And ayan siya. So ngayon, i-fold na natin yung ating meringue dito sa ating batter. O nga pala, ang gamit kong evaporada sa magtatanong, Delis evaporada po. Kung yung mixture ninyo ay medyo very thick, pwede mo lagay na muna ng kaunting meringue dito tapos in-mix nyo para malusan naman siya. So ngayon, maglagay tayo ng ating meringue. So 3 additions yung gagawin natin sa meringue ha, para hindi tayo mahirapan sa pag-fold. I-fold natin yan gently ha. So mag-form ka lang ng letter J. Tapos scrape mo yung gilid and bottom. Pag konti nila yung nakikita yung meringue o yung puti, maglagay ka na ng second na addition mo ng meringue. Okay, ayan. Na-fold na natin lahat ng ating meringue. So, ngayon ay ilagay na natin siya dito sa ating rectangle na cake pan. So, naglagay ako ng parchment paper sa bottom ha, para madali lang natin siyang matanggal. Huwag na kayong maglagay ng kahit ano sa gilid ng ating cake pan. Ayan. So, pwede natin siyang itap para ma-release yung air bubbles. Okay, again, dahil wala akong oven, so gagamit ako ng malaking kawali. Naglagay lang ako ng metal na mapapatungan sa loob. So, malaking kawali po yung gamit ko dahil dito lang kasya yung rectangle natin na cake pan. So, lagay natin yan dyan. Tapos, takpan natin yan at lutuin natin for 45 to 60 minutes over medium-high heat. Again, pwede pong lutuin sa oven talaga yung ating recipe. After 45 minutes, nag-check ako at hindi pa brown yung top portion ng cake. So, continue lang ang pagluto. And next na check ko ay light brown na ang top portion ng ating cake. Ito ay luto na. So, hanguin natin ito at palamigin. Okay, napalamigin natin siya for 10 minutes dito sa ating pan. So, ngayon naman, i-unmold na natin para mapalamig natin siya completely. Scrape lang natin yung gilid. Tapos, i-peel natin yung parchment paper. Alright. And then, hayaan na muna natin na lumamig siya completely. Okay, para sa frosting natin, ang gagamitin ko ngayon ay whip it. So, ilagay natin yan dito.
Okay. So, i-beat na muna natin to sa medium speed. And, baliin na mag-scrape sa gilid para lahat talaga ng ating paste ay ma-mix. I-beat natin ito for 2 minutes. Okay, after 2 minutes, eto na po siya. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng liquid na malamig. So, usually ang ginagamit talaga ay water na malamig. Pero pwede ka din gumamit ng gatas. So, gagamit tayo ngayon ng Delis na evaporada. Dapat malamig ha. Ito nilagay ko sa freezer para malamig na malamig talaga. Okay lang na magkaroon ng konting ice. Ayan. So, maglagay tayo ng gatas natin, pa konti-konti. Tapos, i-mix natin siya for 2 minutes sa medium speed. Ayan, after 2 minutes ay ilagay natin sa high speed at i-mix natin siya for 6 minutes. And, ayan na po siya. Oh, ayan. So, ito yung ating cake. Alam nyo, galing ito sa chiller para mas madali siyang slice. Okay, so i-cut natin siya dito sa gitna. I-eyeball natin. Okay, yung cake board na gagamitin ko ay pinagdugtong ko lang po dahil wala akong nahanap na isang ganito talaga. So, discard na lang. So, maglagay na tayo dito ng ating cake. Ganito siya kakapal. Kita nyo? So, optional, pwede natin siya i-cut, pwedeng hindi. Pero, siguro i-cut natin tapos lagyan natin ng palaman. Ayan. So, tanggalin na muna natin to. Gusto kong lagyan ng palaman. So, ito yung ilalagay natin na palaman. So, kahit anong palaman ha, ito na kasi yung available sa akin. So, lalagyan natin siya. Combination gagawin natin, strawberry and caramel. Tapos, spread na muna natin yan. Ayan. Tapos, ipatong na natin yung kalahati ng ating cake. And nga pala, pwede din na maglagay ka muna ng whipped cream bago ka maglagay ng caramel syrup. Pero dito sa gagawin natin, hindi na ako maglalagay ng whipped cream. Diretso na natin ipatong yung ating cake. Ngayon, maglalagay tayo ng whipped cream natin. And then next ay, maglagay tayo ng whipped cream sa gilid. Okay, next naman, strawberry na syrup. Ito yung magiging palaman natin sa gitna. Ito, marami ilalagay natin. Okay, next layer yung ating cake. Ayan. Okay, next, lagay tayo ng caramel syrup natin. And then, patong natin yung ating cake. Tapos, mag-frost tayo ng buong cake. Rustic ang gagawin nating design so hindi na tayo todo magpapakinis ng cake. Okay, nag-practice ako. Hindi ko na ipakita. So, ang gamit ko dito ay nozzle na leaf. Okay. Ayan. Sa pag-decorate ng cake, kayo na ang bahala ha. Sample lang dun sa akin. So, ngayon, maglagay tayo ng mga bulaklak. Parang sisisi ako, naglagay ako ng green na frosting. So, baka tanggalin ko yan. Sa flower naman, kung masalan kayo, pwedeng i-wrap ang stem ng flower ng aluminum foil bago nyo itusok sa cake. Ayan, nagdagdag ako ng ribbon and kandila. Eto naman, hindi na ako nakapag-video ng full dahil nag-practice lang ako dito. Eto naman, ang aim ko dito ay vintage. Hindi na rin ako nag-effort na pakinisin ang cake dahil tinatamad talaga ako magpakinis ng cake. Anyway, nag-try lang ako, nag-practice dahil matagal na ako hindi nakapag-frosting ng cake. Kaya kung hindi mo talent magpakinis ng cake like me, nako, go for rustic cake. Tapos, nagbuhos tayo ng strawberry syrup sa ibabaw at may pakandila din tayo. Again, kayo na ang bahala sa decoration na gusto nyo, pwedeng vintage or rustic cake. Ayan, dahil may mga candles tayo, sindihan natin. So, sino may birthday dyan, i-blow natin. Oh, ayan, i-blow mo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh, blow mo na.
Yay! Okay, so ngayon naman ay tikman natin. So mag-cut tayo ng cake. Ayan, so tikman na natin. Ang bango ng cake. So yung cake natin ay simple lang na may whipped cream at may strawberry and caramel na syrup. Again, yung cake natin mismo ay malinamnam, malambot. And kahit simple lang yung palaman or ginawa natin na flavor. Yes. Okay, question. Pwede ba na ibang cake base ang gamitin? Pwede po. Pwedeng moist na cake, pwedeng butter cake. So, kung gusto nyo na moist chocolate cake, pwede. Red velvet, pwede din po. Ito talagang long sheet cake. Nakita ko to, trending siya sa ibang bansa, western. And yung long cake talaga nila ay literal na mahaba. Kung gano'ng kahaba yung lamesa, yun din kahaba ang cake na ginagawa nila. As in, long talaga. Dito sa atin, ang trending or yung ginagawa lang nila ay ganito lang ang size or medyo mahaba. Siguro, kasing haba nitong aking board. So, yun na din ang ginawa ko. Pero, gusto kong gumawa nung mahaba talaga. Pero, nag-iisipan ko dahil mamumuhunan ka eh. Gusto ko iba't ibang flavors naman kung pwede. Moist na chocolate cake, tapos red velvet, butter cake, and then chiffon cake. Diba kasi mahaba, so mas maganda or mainam na iba't ibang flavor para sulit. And sa decoration, sa trending doon sa ibang bansa, ang decoration nila ay rustic. Parang ganito. Dito kasi sa atin, ang napansin ko ay vintage type. Yung iba ay naglalagay din ng wafer, tapos flowers. Sa ibang bansa, rustic, tapos combination of flowers and fruits or fruits lang or flowers lang. Hindi sila yung nagpapakinis ng cake. Nilalaro nila sa spatula. And sa palaman, kahit ano, pwede. Ang ginawa ko lang dito, combination ng, kasi meron pa tayo natira dun sa ginamit natin na dessert 99 or canto cake. Kung hindi pa kayo nakapanood yun, panoorin nyo na at magnegosyo kayo nun. Kaya para hindi masayang naman yung tira natin, ginamit ko dito, caramel and strawberry na combination. Kung gusto nyo na tsokolate or dulce de leche, yung iba naman, tres leches, pinapaliguan nila ng gatas yung mismong cake. Ang iba naman, ube. Kung gusto nyo ube. And yes, kung gusto nyo na mas mahaba nito, ganyan kalaki, pwede naman. Pwede kayo mag-bake ng extra. Kasi kung yung cake pan nyo ay kasing laki lang din ang cake pan ko, tapos gusto nyo mahaba, bake kayo ng extra. Yeah. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! And sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!